Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang. Magandang umaga, Magandang umaga po. Luzon, Visayas, Mindanao, Luzon, Visayas at Mindanao din. tanghali, gabi. Welcome po Tanghali, gabi, hapon. Yung madaling welcome araw. sa totoo lang. Okay, may expose ho kami ngayon. Expose. Okay. Ito ang kwento. Okay. Itong malaking ahensya na to, super gulo ngayon. Baka nga magpatayan pa itong mga hinayupak na to. Super gulo. Ang malaking Super ahensya. gulo eh. Isipin mo, trillion, billion ang pinag-uusapan. Billion to, Kasi ha? sa malalaking Okay. ahensya yan sa gobyerno. Malaking ahensya to. Although ito, hindi kadalasang parang nawawala sa radar ng taong bayan eh. Kasi pag sinabi mong ahensya de gobyerno na corrupt, automatic yan, baka immigration yan, baka custom. Di ba ganun? Yung mga prominente, Oh, yung mga notorious daw. Pero hindi natin alam na may sindikato pala sa DepEd. Meron. May sindikato sa DILG. Meron. May sindikato sa DOTR, lalo na, meron. Mayroong sindikato. May sindikato sa DA. Okay? May marami yung sindikato. Ngayon, ito, sa lahat-lahat ng ngayon, kasi bakit pala nagkaroon ng sindikato? Dahil yung mga gobyerno na yan, kailangan ng mga resources. Di ba? Paperclip pa lang. May supplier na yan. Ano? Paperclip. Yung Paperclip. ginagamit sa ano. Paperclip pati yung binapatulan, ha? Paperclip. Oo, laki ng sindikato dyan. Alam mo ba? Papel. Papel pa lang. Ballpen. May supplier na ho yan. Million yan. Wag yung papel lang yan. Maliwala yan. Pero papel lang yan. Sa dami ng thousands ang ahensya de gobyerno. Lahat gumagamit ng papel. Correct. Sa bawat sandali ng At kanilang yung pag-collate ng mga impormasyon. Impormasyon mo bilang motorista, impormasyon mo bilang taxpayer, meron hong nagko-control dyan. At ito po ang ating istorya. Na may pumasok ko na dati na talagang sindikato pero natanggal nung panahon ni Pangulong Duterte. Tatanggal kasi may pumasok na bagong sindikato galing sa Davao. Okay, so sila yung namahagi dito for 6 years. No? Ito pong sindikato na ito, sindikato pa nung panahon ni Gloria. Okay. Ngayon, pumasok ulit. Ngayon, ang problema, ang dami ho niyang kalaban. May mga kalaban sila na malalapit din doon sa kusina. Sa kusina, yung nga sasabihin ko. Kusina. Ngayon, tuwan-tuwa itong head ng sindikatong ito. Bakit kamo? Naka-jackpot ulit siya eh. Naka-jackpot na ng magandang asawa. May bagong asawa? Oo, bata. Hindi bago, matagal na rin. Pero bata. Maganda. Makaka-jackpot ngayon ng isa pang bilyong pisong Sa ano, 1 bilyong balik piso? na kontrata. May kontrata dati na ngayon Ang tanong, sinong nakausap dun sa loob? doon sa kusina? Sa kusina na malapit dun sa nagluluto ng kusina. Nagluluto doon Sino sa kusina. Yung nagdidesisyon. Ayan. Tignan nyo. Subscribe po at comment kayo. Sino kaya yung pinatutungkulan ko dito na ahensya de gobyerno? No? Na nagko-collate ng mga impormasyon tungkol sa atin at nagproproseso. Ano ba kasi, sasabihin nila, ano naman pakialam ko dyan? Kung ako ordinaryo, may pakialam mo kayo dahil malamang sa hindi, yung binabayad ninyo na pang-renewal or kung bago kayo, pang-renewal dun sa ahensya na yon, malamang sa hindi, tumaas. Bakit? Dahil matagal na hutong sindikatong ito na gusto na makakuha ng ilang pisong taas dun sa fee na ibinabayad ninyo. So, hindi ko na anuhin dahil baka ako machuchu. Pero Para may kinalaman yan doon kung sinasabi mo mga impormasyon. Ano ba yung mga impormasyon, ng mga data tungkol sa buhay natin na kailangan ng gobyerno? Di ba, ulang-una may kinalaman sa mga pag-aari natin o ari-arian natin. Di ba? Kotse! Ayan, di ba? Diba, para almost regularly, almost every year, 'di ba, kailangan, 'di ba, ilabas mo yung mga impormasyon na yung muli, 'di ba? Subscribe at comment po kayo. Sabi kinalaman sa transport ba yung ano nga scandal niya? Subscribe at transport
Mamut Transport. Nag-subscribe at mag-comment po kayo. Sa totoo lang ngayon. Mag-subscribe po kayo sa amin para marami pa kami ibubulgar ni ni Dodi dito. Dudi. Ni Dudi. No? Ay, ano kasi implikasyon niya? May implikasyon yan. Isipin nyo, on the twilight na, 3 years na natitira sa administrasyon, biglang pasok to. So malamang sa hindi, kita ito. Pero sinabi mo, Kita talaga yan. Hindi, sasabihin ko na, hindi naman libelous yan. Kita talaga yan kung bakit na ipabalik. anong kita? Kumita talaga. Kikita sila, malaking kita yan, sigurado. Yung tanong, ito pa mga foreigner na kalaban nila na may mga lokal din, na may mga medyo may Alaga. weight din sa malapit-lapit din sa kusina. Malacanang. Lalaban ho kaya itong mga to. Tingnan natin, magkakaroon ng away. At titindi yung away na yan dahil yung kasapakat ditong syndicate head, nandun daw sa kaluluk-lulukan ng kapangyarihan. Ika nga. So yung mastermind niya nandun sa kusina mismo. Yung mastermind hindi Nandun nagpapakita. Kasi, syempre, nagkukuya-kuya-kuya na lang siya dun sa kanyang tahanang malaki mansyon kasama yung maganda niyang asawa. Pero kamo yung mga head niyan, Pero yung kanyang chuchu na sindikato o yung head ng sindikato ay nandun nasa sa kusina. durok na ng kapangyarihan. Ururok na siya ang decision maker. Pero sinasabi mo, Richard, hindi yung sindikatong yan, yung tropang yan ay hawak halos lahat yung mga departamentong maaari talaga nagagatasan ng gusto. Pinabanggit natin, yung malalaki yung mga prominente mga tinagurian, alam mo naman ng media yun, among the most corrupt ang departments. tanong, paano nakapasok? Paano? Tinututulan nung previous na nandun, no? Kasi alam nila na talagang pera lang talaga habol. Yan ang tingnan nyo. Di ba parang ganito lang ang paliwanag dyan. Yung dati, malakas dun sa dating presidente, sa dating Hindi, pero at least pero ito ngayon, at least ito, yung papalitan nila, o pinalitan na nila, o papalitan pa nila, at least yun, medyo fair. Kahit malapit sa kusina. Itong papalitan. Itong papalit, itong nasa bumalik tikato, ito bumalik yan. Bumalik. Ang habol nito, taasan yung fees. Kasi pag tirasan mo yung fees, siyempre, nung serbisyo de gobyerno na yon, sino makikinabang? Di siyempre sila. Sila yung supplier. Correct. Oo. Kaya tignan natin kung anong gagawin ng ating Pangulong Bongit dyan. No? Baka ito, sabi nga ng isang famous general, pag ito ay sumingaw, plus yung isang sisingaw pa. Meron pa. Meron pang isa, pero susunod na natin yun. Ibang sindikato ba yun? O yung hawak hindi ito. Ito talaga, yung mismong head ang yari. Ayan. Pero kung nakapasok na So kayong mga Duterte dyan, di ba sa totoo lang, bro? baka nakikinig kayo, bahala kayo. Hulaan nyo. Pero ito ay totoo. So hindi ko kami gagawa-gawa din Dodi. Totoo yan. Ngayon, tanong dyan, sino? Subscribe and comment. Malay nyo. Di ba? Sagutin namin kay Dodi dun sa comment nyo. Di ba? Kung ano ito. Pero tiyak ko yan, may epekto sa atin. Tiyak. May epekto sa atin. Ibig sabihin, pag pumutok yung skandalo yan tungkol sa kanilang sindikato. Hindi, sigurado yun. Pag pumutok yan. Marami na nakakaalam yan Kasi, apektado tayo, no? Pag apektado tayo. Hindi apektado tayo. Pag hindi natuloy yung pagsingil. Apektado tayo Pag hindi natuloy mataas silang pagsingil sa mga ganyang collection. Tutuloy nila yan. Kahit na ma-expose sila? Tutuloy nila yan kasi matagal na pinaglalaban niya 2022 pa. Ano ba yan? Humingi sila nung sabihin mo na pang-dokumento, quote and unquote. Pang-dokumento. May tawag sila doon basta pang-dokumento, pang-epektos. Ayan. Nako, kaya marami yung nadidismaya kasi dapat hindi iyan pinababayaan ng Pangulo. Okay? Hindi ko kami nagkulang dito to inform them. Kaya lang, mukhang sigurado sila dahil kontrolado nila media na hindi lalabas. Pero lalabas at lalabas yan. At ito, sabi nga isang ex-general, nung panahon namin, nung EDSA 2. Pero sinasabi, kontrolado nila media. Makokontrol ba nila ang private media? O? Hindi.
So yung Tayo, private, hindi tayo makokontrol. yung government media, Wala kontrol natin. nagkokontrol sa Eh, atin. kaya kasi yung government media lang ang hawak nila. Ay, hindi. Mahahawakan nila. PCO, may hawak na rin private yan, Oh, di ba? Siyempre, pati yung mga private, takot din. Pero, malamang sa hindi, wala ko kaming, maski nung dati pa sa People's Agenda, wala ko kaming binanggit dito na hindi nagkatotoo. So, ang tabayanan niyo ho yan, no? At maaring sabi nga ni sa ex-general, this will break the camel's back. Ika nga. This will break the camel's back. Natatandaan ko si General Lastimoso nung panahon na nakikiba kami laban kay Pangulong Yung dating PNP chief Erap. po at saka naging LTO chief. Nung nabalitaan niya na kumalas na si Chavit kay Estrada, sabi niya, nandun kami sa isang hotel. This will break the camel's back. Para sa tapos na. Will this break the camel's back? Natapos yung administrasyon ni Erap noon, hindi ba? Mm. Doon pumunta. Correct. Pag sinasabi mo, this will break the camel's back, yung threat na to break the camel's back, may kinalaman kaya yan sa kudeta? Oo. May kinalaman sa kudeta yan? Na, Wala, siguro. Pero ano man bahala na sila. So, kayo ho, sino kaya ang pinatutungkulan namin dito? Subscribe and comment ho kayo. At, sige, magbibigay ako kayo 1,000. 1,000? 1,000 piso, Kung sino makakahula, kung sino yung sinasabi ko. 1,000? Gcash. Ano nyo lang kasi may, mag-comment, Comment lang. subscribe and comment. 1,000 bibigay ko. Ulaan nyo, sino kaya ahensya ang pinatutungkulan nitong mag-partner sa totoo lang? Pag nalaman nyo, bilib ako sa inyo. Ibig sabihin, napakatindi at napakalalim nung contact ninyo. Okay, subscribe. Maraming salamat po. Maraming salamat po muli. Sa totoo lang. Sa totoo lang, maraming salamat. Okay. O yan na. Pwede